Construction worker nakahukay ng bata sa ginagawa nilang building. Mabuhay pa kaya ang bata? Pero halos maiyak nga siya nang makita kung sino ang ina ng batang to. Bilang contractor ng isang construction site, ay maagang gumayak nga si Anselmo para puntahan ang gagawin nga nilang building sa kabilang lungsod. Kanina pa nandoon ang mga trabahador niya, naguhukay para masimulan na nga na ilagay ang mga haligi. Pagdating nga ni Anselmo, ay lahat ng nagtatrabaho at wala ni isa na nakatayo at nag-uusap. Tinitigan nga niya ang mga gagamitin para sa building kung may kulang ay padadagdagan niya. Koreano ang may-ari ng building na gagawin na malaking tindahan. Maya-maya lang inaudlot ang paggamit ng cellphone ni Anselmo nang makarinig nga siya ng komosyon sa mga tauhan niya. Anong nangyayari? Nanginginig at pinagpapawisan nga si Ruben humarap sa kanya. Nakahukay po ako ng batang babae, boss. Hindi ko alam kung natamaan ko o hindi. Sagot nga ni Ruben. Napakunot ang noo ni Anselmo na tumakbo nga papunta sa pwesto kung saan nakahukay nga kaninang lalaki at nakita nga niyang isang batang babae. Agad niyang dinama ang pulso at nabuhayan nga siya ng loob nang maramdaman nga niyang pumipintig pa. Buhay pa to. Dadali natin sa ospital. Agad ngang saad ni Anselmo. Dali-daling kinarga ni Anselmo ang bata at ipinasok niya kaagad sa kanyang kotse sabay sakay nga sa driver's seat at nagmamaneho siya palayo. Binilisan niya ang kanyang pagmamaneho para makarating siya kaagad. Nang nasa labas na nga siya, ay itinakbo na niya ang bata sa loob. Kinuha naman ng nurses na sumalubong sa kanya ang dinala sa emergency room. Sobrang lalim ng paghinga ni Anselmo. Hindi niya alam kung bakit nakaramdam siya ng takot. Marumi ang buong katawan niya, pero wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ngayon ay masigurong ligtas nga sa kapahamakan ng bata. Makalipas ang isang oras ay nakausap na nga niya ang doktor. Ligtas na raw ang bata at wala namang internal and external wound dahilan para makahinga nga siya ng maluwag. Nailagay na daw sa isang kwarto. Kailangan ng mahabang pahinga. Tapos magigising na nawalan lang daw ng malay kasi na-suffocate dahil nabaon sa lupa. Tinanong kasi siya kanina kung anong nangyari, kaya sinabi din niya ang totoo. Nang makita niyang maayos ng kalagayan ng bata at hihintayin na nga lamang na magising, bumalik siya sa area nila para kausapin ang kanyang mga trabahador. Kamusta po ba yung bata, sir? Hindi ko po ba natamaan? May pag-aalala ng tanungan ni Ruben. Hindi naman. Kapag maghukay kayo, sa susunod maging papagmatsyag. Baka hindi lang yung batang nandito. Sige po, sir. Siya nga po pala. May gustong kumausap sa'yo kanina pa niya. Hinihintay po kayo eh. Sagot nga ni Ruben. Dahan-dahang naglakad si Anselmo palapit sa isang lalaki matanda lang ito ng 1 taon sa kanya. Tansya niya. Magandang umaga po. Ako nga po pala si Ryan, kamag-anak ng batang nahukay niyo dito. Sabi nga ni Ryan. Tumangutango naman sa Anselmo. Okay na siya. Hinihintay na lang na magising. Napansin niyang nakahinga ng malaman si Ryan. Marami pong salamat, sir. Turan nga ni Ryan. Ngumiti si Anselmo at tinapik nga ang balikat ng lalaki. Walang anuman. Pakisabi na lang sa nanay na puntahan sa ospital para may magbantay doon. Umiling ang lalaki. Wala na ang mama ng batang yun dito eh. Nasa Japan. Nagtatrabaho, naglayas kasi yun doon. Dahil hindi tinatrato ng tama. Duda ko na abutan yan ng bagyo. Nung nakaraan kaya ganun ang nangyari. Swerte nga nabuhay pa. Sagot nga ni Ryan. Nakaramdam naman ng awa si Anselmo sa nasabing bata. Saan pala siya iniwan ng nanay? Dun sa tiyahin niya tapos may pagkamasama din ng ugali kaya palaging napapagalitan. Napahinga ng malalim na nga lamang na sagot ni Ryan. Tumangutango si Anselmo. Sige, ikaw na lang yung bumalik sa ospital para magbantay. Pakibalitaan na rin yung mananay niya para malaman naman niya kung anong nangyari sa anak niya. Sige po, sir.
Nakangiting sagot nga ni Ryan. Bago umalis ang lalaki, binigyan muna ni Anselmo ng pera para pambili ng prutas at pagkain. Though merong ibibigay na pagkain doon pero mas maigi kung maraming extra para mabilis makarecover ang bata. Bumalik sa pagtatrabaho ang mga tauhan niya at siya naman ay umuwi na nga sa kanyang bahay dahil marami pa nga siyang gagawin. Habang may sinusulat sa Anselmo, napakunot ang kanyang noo nang marinig niyang may kumakanta sa loob ng banyo. Napangisi siya nang lumakas ang boses at narealize nga niyang ang anak pala niyang si Clea. Hindi niya totoong anak ang bata, adopted lamang niya ito pero itinuring nga niyang parang kanya kasi mag-isa na nga lamang siya sa buhay. Si Clea ay anak ng pinsan niya sa mother's side pero dahil namatay nga ito, sa panganganak ay siya na lang ang umako sa responsibilidad ng bata kasi hindi niya alam kung nasan ang tatay. "What are you doing here?" Tawang-tawa nga ang bata nang marinig ang boses niya. "Naliligo po ako dito sa loob ng banyo mo, Daddy." Sagot nga ni Clea. Napailing na nga lamang si Anselmo. "Nasan ba ang yaya mo? Bakit tinahayaan ka lang na mag-isa dyan?" "Nasa kwarto po nagtutupi ng mga damit ko." Masayang sagot nga ni Clea. "Bilisan mo na dyan, baka malamigan ka masyado." Bumalik na nga sa ginagawa niya si Anselmo nang sumagot kaagad ang anak. Hindi niya sinasabi sa bata na hindi niya ito totoong anak para hindi lumayo ang loob sa kanya at maging rebelde paglaki. Samantalang si Carmi, kakauwi lamang galing sa kanyang trabaho nang tignan niya ang cellphone niya ay maraming tawag galing sa unknown number. Baka ang tiyahin na nga niya ito. Nagpalit lang ng numero pa ulit-ulit kasi nang tinatawagan niya ng nakaraan hindi ito makontak. "Hello, sino to?" Tanong nga ni Carmi nang makasagot nga siya sa tawag. "Si Ryan to, Carmi." Sagot nga ni Ryan. "Oh, ikaw pala yan. Kamusta na dyan? Si Shane, bakit hindi ko makontak si Tia Pilita?" Nag-aalalang tanong pa nga ni Carmi. Narinig niya ang mahabang paghinga ni Ryan sa kabilang linya. "Nasa ospital ang anak mo, Carmi. Naglayas kasi tapos naabutan ng bagyo." Sagot ka ni Ryan. Nanlaki nga ang mga mata ni Carmi sa narinig. "Ha? Pero teka, bakit? Paanong naglayas?" "Hindi tinatrato ng tama ni Tia Pilita ang bate eh. Ayoko makialam sana dahil tiyahin mo siya pero kasi sa nangyari ngayon ay talagang kawawa si Shane. Halos matabunan na nga eh. Mabuti na lang talaga nahukay siya doon sa gagawing building. Kaya nakita siya kung wala. Talagang wala tayong kaalam-alam." Sagot nga ni Ryan. Kusa na nga lamang tumulo ang luha sa mga mata ni Carmi. Ang akala niya talaga ay nasa mabuting kalagayan ng anak niya. Kung hindi ito nangyari ay hindi niya malalaman. Ang laki ng tiwala niya rito pero ganun lang. Pwede ko bang makausap si Shane, Ryan?" Napailing na nga lamang ang lalaki. "Hindi pa siya nagigising. Carmi, balitaan na lang kita kaagad." Sagot nga ni Ryan. "Salamat ah. Ikaw na lang munang bahala sa kanya, Ryan. Magpapadala ko ng pera para panggastos niyo bago ako makauwi." "Oo, pero kailangan mong makauwi kaagad, Carmi. Alam namang ibalik mo pa ito doon, di ba?" Sabi ni Ryan at tumuo naman si Carmi. Mabuti na lang, binata pa nga itong pinsan niya kaya magkakaroon pa nga ng mahabang panahon para mabantayan ang anak niya sa ospital. Sobra-sobrang pag-alala na nadarama ni Carmi parang gusto na nga lamang niyang liparin. Ang Japan, papuntang Pilipinas, makita lamang niya ang anak. 2 linggo ang nakalipas habang si Anselmo ay sobrang busy niya kaya ganun na nga lamang niya naisipang dalawin ang batang dinala sa ospital. Isinama nga niya si Clea kasi nag-day off ang yaya nito kaya walang magbabantay. "Saan po tayo pupunta, Daddy?" Tanong nga ni Clea. Ngumiti si Anselmo sa anak. "May bibisitahin lang tayong bata sa ospital." Nagningning ang mga mata ni Clea sa narinig. Sabado din ngayon kaya walang pasok ang bata sa paaralan at nagkaroon nga ng chance ang yaya na mag-day off muna. "Talaga po? Magiging kalaro ko ba yun, Daddy?" Masaya pang ang sambit ni Clea.
Oo naman kung pwede. Pagkadating nga nila sa ospital, ay tinabi nga niya muna ang dalang kotse at kinarga niya pababa si Clea. Maghahawak ang kamay nilang dalawa na pumasok sa loob ng ospital. Nagtanong din siya sa nurse station kung nandito pa ba yung batang na-admit. Nandito pa daw kaya naglalakad na nga sila sa kwartong kinaroroonan nito. Nagkataon namang bumukas ang pinto at lumabas si Ryan. Ngumiti pa nga ito nang magkatitigan silang dalawa. Magandang umaga sir. Nakangiting bati ni Ryan. Magandang umaga din. Gising na yung bata? Nasabihan mo na ba yung nanay? Opo. Nakausap na silang dalawa. Pasok po kayo sa loob. Sagot nga ni Ryan. Niluwagan nga ng lalaki ang bukas ng pinto at pumasok silang dalawa. May dala siyang mga prutas, kaya inabot nga niya ito kay Ryan. Pagkalapit niya ay nagmano nga sa kanya ang bata at kumaway ito kay Clea na nasa kanyang tabi. Gumanti din ng kaway ang anak niya. Hello po. Ako po pala si Shane. Maraming salamat po sa pagdala po sa akin dito sa ospital Nakangiting pasasalamat ni Shane. Walang anuman. Ako si Tito Anselmo at ito ang anak ko si Clea. Pwede kayong maglaro paglabas mo. Ngumiti si Shane. Opo, sabi ng doktor pwede na daw po akong lumabas mamaya kasi okay na daw po ko. Sagot naman ni Shane. Mabuti naman. Basta sa susunod huwag ka nang kung saan-saan magpupunta. Kailangan magpaalam sa pamilya para mahanap ka kaagad. Napayuko si Shane. Yes po. Pwede po bang sasama na lang po ako sa inyo ngayon? Wala na po kasi akong ibang mauuwian tapos ayoko na pong bumalik dun sa bahay ni Tia Pilite. Sabi naman ni Shane. Nagkatinginan silang dalawa ni Ryan. Magpaalam ka muna sa nanay mo. Kung papayag siya, saka pa lang kita papayagang pumunta sa bahay para hindi tayo magkaproblema. Saad nga ni Anselmo. Tumango naman ang inosenteng batang si Shane. Pakitawagan po si Mama, Tito. Gusto ko pong sumama ngayon sa kanila. Utos nga nito. Pero may trabaho pa ngayon ng mama mo, baka mamaya pa natin siya makakausap. Sagot naman ni Ryan. Umiling na nga lamang si Shane na halatang dismayado. Kinahapunan sabay na nga silang lahat na lumabas ng ospital ng ma-discharge si Shane at binigay nga niya kay Ryan ang cellphone number niya at address. Isang buwan nang nakalipas, hindi pa nga nakauwi ng Pilipinas si Carmi. Gustong-gusto na nga niyang makita ang kanyang anak. Kaya nang pag-uwi, galing trabaho, ay sinubukan nga niyang tawagan si Ryan. Sinagot naman kaagad ito ng kanyang pinsan. Hello Ryan, kamusta? Pakausap nga ako kay Shane please. Wala siya rito Carmi, nandun siya kay sir. Yung lalaking nagdala sa kanya sa ospital at tumulong sa amin, may anak kasi yun kaya nakikipaglaro siya doon. Sagot naman ni Ryan. Napakunot ang noon ni Carmi. Sinong sir ba yan ha? Iba ka naman mapahamak lalo yung anak ko niyan ha. Kailan lang nagpunta doon di ba? Napahinga ng malalim si Carmi. Kalahating buwan na rin. Nag-iiyak na kasi nang hindi ko payagan Hinahatid naman siya sa eskwelahan kaya nakakapasok pa rin siya. Sagot ni Ryan. Napahilamos na nga lamang si Carmi. Bakit hindi ka man lang nagpaalam sa akin? Pasensya na Carmi. Sabi kasi ni Shane, huwag sabihin sa'yo kasi hindi ka papayag Mas safe daw siya doon. Sambit naman ni Ryan. Anong pangalan ng sir na sinasabi mo? Pwede ko bang mahingi yung numero? Anselmo Guevara. Yun ang pangalan niya. Oo naman, ipapasa ko sa'yo. Sagot ni Ryan. Hindi na kaimik si Carmi. Yung ex-boyfriend kaya niyang Anselmo Guevara ang sinasabi ni Ryan? Paano kung siya nga? Paano na lang kung malaman nga nitong anak nilang dalawa, si Shane, tatanggapin kaya ng lalaki? Ang tadhana nga naman. Wag na lang pala Ryan. Pakibisita na lang ako. Sa kanya araw-araw para makamusta ko, okay? Sige Carmi, ikaw bahala. Saad naman ni Ryan. Pagkatapos nilang mag-usap ng pinsan, napahinga siya ng malalim sa nalaman. Habang si Anselmo, natuwa dahil masaya si Shane na tumira sa bahay nga niya, parang ayaw na nga niyang umuwi. Close na ito kay Clea. Parang magkapatid na nga ang dalawa,
kasi masyadong clingy at sweet ang anak niya. "Kamusta ka rito?" Ngumiti nga si Shane na nakatingin sa kanya. Masaya po dito kaya gusto ko pong dito na lang po tumira kasama po si Clea. Napahinga na lang amang nang malalim si Anselmo. "Hindi papayag ang mama mo. Hindi ka nga nagpaalam sa kanya na pupunta ka dito sa bahay." Napakagatlabi na nga lamang si Shane. Kasi alam kong hindi siya papayag. Baka kako kapag doon ako tumira sa bahay ni Tito Ryan, ay kukunin ako ng tiyang ko po doon. Ayoko na po kasing bumalik doon eh. Nakasimangot na sagot nga ni Shane. Napailing na nga lamang si Anselmo. "Sa susunod ay magpaalam ka ha, kasi madadala mo ang ugaling ganyan paglaki mo. Naalis na lang na hindi nagpapaalam." Tumango-tango naman ang cute na bata. Kinagabihan ay naghapunan na sila ng sabay. Inaasikaso niya si Clea at napansin niyang titig na titig sa kanila si Shane. Kaya nang matapos ay hinarap nga niya ang bata para makakain na nga rin ito. Ang tamis na naging pagngiti nga nito sa kanya at nagpasalamat. Ang swerte mo naman, Clea, nagkaroon ka ng mabait na tatay. Nakangiting turan nga ni Shane. Ngumiti si Clea ng sobrang lapad at tumingin nga sa kanya. "Opo, sobrang swerte ko kay Daddy. Ikaw ba?" Tanong nga ni Clea. Napansin ang napayuko si Shane at huminga ng malalim. Wala akong papa eh. Lumaki ako na mama ko lang kasama ko. Ang masakla, pumalis din siya para magtrabaho. Sagot nga ni Shane. Ngumiti si Clea at ginagap ang kamay ni Shane. "Okay lang yan. Wala din naman akong mommy. Patas lang tayo. Saka papayag din naman si Daddy na gawin mo siyang papa." Masayang sabi nga ni Clea. Tumingin sa kanya ang bata. Ngumiti si Anselmo at ginulo ang buhok ni Shane. "Syempre naman, pwedeng pwede. Basta gusto ba ng mama mo?" Maraming salamat po. Napabuntong hininga na saad nga ni Shane. "Basta sabihin mo sa mama mo na maging mommy ko na rin siya." Tura naman ni Clea. Tumango-tango si Shane at nagyakapan nga ang dalawa. Natigil na nga ang usapan ng mga to nang magsimula na nga silang kumain at hindi na nag-uusap hanggang sa matapos. Sa kabilang banda si Carmi, excited na makausap nga ang anak. Nakisuyo nga siya kay Ryan na kung pwedeng puntahan sa eskwelahan kapag recess time. Nakipag-video call siya para makita nga niya ang itsura. Ngumiti si Shane nang nagkatitigan nga silang dalawa. Sobrang ganda ng anak niya ngayon. Ang blooming na halatang sobrang naaalagaan ng maayos. Naitali ng maayos ang buhok nito, tapos sobrang puti ng suot na uniforme. Napahinga na nga lamang si Carmi. Naikumpara nga niya kaagad at naisip na talagang hindi naalagaan ng maayos ang anak noong nandoon pa nga. Sa tiyahin niya ito nakatira. Mama, kailan ka po uuwi? Gusto ka pong makilala ni Clea. May usapan po kami na pumayag siyang maging papa ko raw po yung Daddy Anselmo niya. Pero maging mommy ka din daw po niya. Mabait po si Clea, itinuturing po niya akong kapatid. Saad pa nga ni Shane. Napahinga ng malalim si Carmi. Kung hindi lang siya naging selfish, ay makikilala nga ni Anselmo ang anak nila. Pero kasi naghiwalay na nga sila. Hindi niya alam kung matatanggap nito kapag sinabi niya yun. Sa susunod na buwan na siguro tatapusin ko lang yung mga gawain ko dito para okay at walang aberya pag bumalik ako dyan. Nagpaliwanag naman si Carmi at nagliwanag nga ang ekspresyon ng mukha ni Shane. Talaga po mama, ibig sabihin po magkakasama na po tayo palagi? Nakangiting sambit ni Shane. Oo naman, kaya ingat ka dyan palagi ha, see you soon, mahal na mahal kita anak. Mahal na mahal din po kita mama. Sagot nga ni Shane. Parang gustong maiyak ni Carmi dahil nga nag-flying kiss ito sa kanya. Pagkatapos nilang mag-usap, ay tinanong niya si Ryan kung naibigay nito ang pera kay Anselmo bilang ambag kay Shane pero okay lang daw. Ito nang bahala. Sa sumunod na mga araw samantalang si Anselmo ay puspusan ng pag-aalaga sa dalawang bata dahil nag-leave ang yaya ni Clea. Parang naging nanay nga siya dahil lahat siya ang gumagawa ngayon. At ngayon lang niya napagtanto na sobrang hirap palang maging isang ina. Kailan po babalik si Yaya, Daddy? Tanong naman ni Clea. Ngayon ay nasa living room nga silang tatlo. Tapos na nga siyang maghanda ng baon.
Sa dalawang bata tapos nakasuot na nga ng uniforme ang mga ito. Hindi ko alam eh. Kailangan din niya ng mahabang pahinga kasi mula pagkabata ay siya na ang nani mo. Nandito naman ako kaya kaya ko naman kayong alagaan. Natapos na nga siya sa pagtatali ng buhok ni Clea, kaya kay Shane naman, siya ngayon. Napahinga ng malalim si Anselmo nang maramdaman niya palagi ang gaan ng feeling kapag nakakasama nga niyang bata. Ang galing na po, para pong sanay na sanay si Papa. Hirit pa nga ni Shane. Ngiting-ngiti nga si Anselmo kay Shane kasi tinatalo ko ang buhok ng mga naging girlfriend ko dati. Since wala naman akong kapatid na babae, sila na lang. Ngumiti ang dalawang bata sa sinabi niya. Ang sweet niyo po palang boyfriend kung ganun. Sabi nga naman ni Shane. Si Clea ay nakikinig nga lang pero nakangiti. Wala siyang selos na nadarama mula rito dahil may ibang bata sa bahay nila. Masaya nga siya dahil lumaki itong mabuti gaya ng ina nito. Magkaedad lang sina Shane at Clea pero matured mag-isip si Shane. Oo naman. Sa mga naging ex-girlfriend niyo po, sino po yung mas tumatakbo sa puso niyo? Tanong nga ni Shane. Biglang natigilan si Anselmo nang maalala niya ang kanyang huling nobya, si Carmi. Yun lang ang mas nakakaintindi sa kanya ng sobra at minahal siya ng totoo. Nasasayangan na talaga siya nang maghiwalay sila pero mas mabuti na rin yun kesa magkasakitan pa dahil hindi na nga sila nagkakaintindihan. Yung panghuli kong naging girlfriend, mahal na mahal kasi niya talaga ako pero may relasyon talagang hindi nagtatagal. Si Mommy po pala, Daddy, hindi ka minahal ng totoo? Inosenteng tanong naman ni Clea. Minahal naman pero iba yung pagmamahal ng mommy mo sa akin. Kasi nga, Clea, maraming klase ng pagmamahal. Makangiting sambit naman ni Shane. Tumango-tango naman si Clea. Napangiwi na nga lamang si Anselmo dahil hindi niya napansin ang mga tanong kaya muntikan na nga siyang magkamali. Hanggat maaari kasi, ngayong maliit pa lang si Clea hindi ito pwedeng makaalam ng totoo kasi sobrang bata pa nga niya. Makalipas ang 2 buwan, si Carmi nakauwi na nga ng Pilipinas kanina lang umaga. Kaya nag-book nga siya ng kwarto sa isang hotel. Hindi pa alam ni Shane kaya gusto nga niyang sorpresahin ito. Umaasa siya na sana wala ngayon sa bahay nito si Anselmo para hindi sila magkaharap. Nagsuot lang siya ng leggings, tapos fitted crop top na tinernohan nga niya ng flat sandals at umalis na nga siya pagkatapos. Sa kabilang banda, si Anselmo umuwi na nga ng bahay dahil masama nga ang kanyang pakaramdam. Napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya ang isang babae na blonde na palakad-lakad sa labas ng gate niya. Kurba masyado ang balakang nito dahil nakasuot ng leggings tapos kitang-kita niya ang hubog ng dibdib sa suot nga nitong crop top na fitted. Habang papalapit ang kanyang minamanehong kotse ay naaninag nga niya ang mukha ng babae at kinakabahan si Anselmo nang mapagsino nga niya ito. Si Carmi, ang kanyang ex-girlfriend lang naman. Ano kayang ginagawa ng babae dito sa bahay niya? Sa isip-isip nga nito. Binusinahin niya ito kaya gumilid na nga lamang at pagkahinto ng kotse sa tapat ng babae, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto sabay baba. Carmi? Long time no see. Kamusta ka na? Ngumiti sa kanya ang babae, mas lalong gumanda ngayon ang dating. Ha? Okay lang. Patay mali siyang saad nga nito. Nag-iisip si Anselmo kung anong kailangan ng babae. Nagtataka siya kung bakit nandito ito ngayon kasi baka kapitbahay sila pero alam naman niya kung sino-sinong nakatira dito sa lugar nila. Ano nga ba nang sadya mo dito? Dito ka ba nakatira sa lugar namin? Tanong pa nga ni Anselmo. Napatitig sa kanya si Carmi. Yung anak ko sana susunduin ko, Anselmo. Napakunot noon si Anselmo. Ha? Sinong anak? Si Shane ba? Tumango naman si Carmi. Ang liit lang ng mundo. Hindi niya kasi naisip na tanungin kung ano ang pangalan ng ina ni Shane. Yun pala ay ang kanyang dating kasintahan. Nasa loob ba siya? Tanong nga ni Carmi. Tumango si Anselmo. Pasok ka muna. Nasa klase pa si Shane.
Dali-daling binuksan ni Anselmo ang gate para makapasok nga si Carmi. Hindi mawalay ang tingin niya sa babae dahil mas lalo itong gumanda. Pinaupo niya ito sa sofa at kumuha nga siya ng maiinom para sa babae. Salamat. Kamusta ka na pala? Napangiti si Anselmo na tumingin kay Carmi, parang siya pa ang nakaramdam ng hiya kumpara sa babae. Sino bang mag-aakala na makalipas ang ilang taon ay magkikita nga sila ulit? Okay lang, kaya pa rin naman ng dati. Pero yumaman na? Hindi napigilan ni Anselmo na mapatawa sa naging tanong ni Carmi. Hindi naman gaano, pero hindi din naman nagugutom at naghihirap. Tumango si Carmi. Okay yan, ako naman hindi yung mayaman. Sakto lang. Napangiti na nga lamang si Anselmo. Mabuti naman nakauwi ka na. Oo, hindi na ako babalik dun. Sobrang hirap tapos malayo pa ako sa anak ko. Dapat nga nakauwi ako kaagad pero hindi ako pinayagan. Napailing na nga lamang si Anselmo. Marami ka pa rin namang mahahanap na trabaho dito sa Pilipinas. Makakauwi ka pa ng bahay agad. At makakasama mo pa ang anak mo palagi. Oo nga eh. Dumaan ang katahimikan at hindi alam ni Anselmo kung ano pa ang pwedeng sabihin para may pag-usapan nga silang dalawa ni Carmi dahil sobrang awkward. Hintayin mo lang ng kaunti si Shane. Pauwi na rin siya. Pinapasundo ko sa yaya. Sige lang. Hindi naman ako nagmamadali. Maya-maya lang narinig nga ni Anselmo na nag-uusap sina Clea at Shane pero pagkakita nito sa ina ay bigla na nga lamang tumakbo at yumakap kay Carmi. Nakauwi ka na po pala, Mama. Sobra po kitang na-miss. Emosyonal na sambit nga ni Shane. Namimiss din kita ng sobra, anak. Emosyonal na sambit naman ito. Pagkatapos mag-iyakan ng mag-ina, ay naunang kumalas nga ng yakap si Carmi sa anak at pinunasan ng basangan nitong pisngi. Salamat po, Mama. Nakangiting saad ni Shane. Pagkatapos ng yakap, ay nagmano si Shane sa ina. Pati na nga rin sa kanya sumunod na nga sa Clea, kaya panay ang ngiti ni Carmi. Hi, ikaw pala si Clea. Ang ganda-ganda mo namang bata. Sabi ni Shane na gusto mo raw akong maging mommy. Pwedeng-pwede naman, halika nga payakap. Dali-dali namang lumapit si Clea kay Carmi. Napahinga na nga lamang ng malalim si Anselmo nang mapansin niyang pumikit ang kanyang anak parang ninanamnam nito ang yakap ng isang ina. Habang si Carmi ay masayang-masaya dahil nawala ang pagkamis niya sa anak nang makita na nga niya ito't mayakap. Napansin din niyang titig na titig sa kanya si Anselmo para yatang hindi makapaniwala na nagkita sila ulit. Magbihis na kayong dalawa, doon para makapagpahinga na kayo. Sasamahan ko na kung okay lang sa'yo ang anak ko. Isasama ko na sana mamaya si Shane. Tumango naman si Anselmo. Napansin niyang tahimik lang si Clea sa isang tabi kaya agad nga niyang hinawakan ng kamay nito sa kainakay paakyat ng hagdan kasama ang kanyang anak. Gusto ngang magtanong ni Carmi kung nasa ng wife ni Anselmo pero nahihiya naman siya. Pagdating sa loob ng kwarto, nagulat siya dahil ang laki ng space parang buong bahay na kung tutuusin itong tinutulugan nga ni Clea. Dito po kami matutulog dalawa ni Clea, Mama. Magkatabi po kaming natutulog dito eh. Ngumiti nga si Carmi dahil mabait na bata si Clea halatang naalagaan ng maayos. Ayos magkakasundo kayong dalawa, panigurado. Tumingin sa kanya si Clea at ngumiti. Opo, mahal na mahal ko po si Shane, Mami. Sabi naman ni Clea. Nahaplos nga ni Carmi ang mukha ng bata. Naramdaman niyang sabik nga sa yakap ng ina, si Clea. Mamahalin din kita dahil mahal mo si Shane. Wala po siyang nanay, Mama. Saad naman ni Shane. Napakunot naman ang noon ni Carmi na tumingin kay Clea. Nasan pala ang mommy mo? Patay na daw po, sabi po ni Daddy. Malungkot na sagot ni Clea. Sa isip-isip nga ni Carmi kawawa naman si Anselmo maagang na byudo. Una niyang binihisan si Shane. Itinali niya ang buhok nito para hindi maharang sa mukha. Tuwid ang buhok ng anak niya pero kay Clea ay kulot. Okay lang yan. Hindi mo kailangan malungkot kasi mahal na mahal ka naman ng daddy mo, di ba? Tumango-tango naman si Clea. Ayoko pong magbihis ng pambahay, Mommy Carmi. Gusto ko pong sumama sa inyo.
Sabi pa nga ni Clea. Igagala naman niya ngayon si Shane, kakain sila sa labas, tapos ibibili nga niya ng kung ano-ano. Hindi nga niya pwedeng sabihin na hindi niya isasama kasi baka iiyak pa nga at magtatampo. Napangiti na nga lamang si Carmi. Syempre naman, hindi ka pwedeng maiwan. Maghanap ka ng paborito mong isusuot. Tuwang-tuwa nga si Clea. Nang makahanap ay ipinasuot nga niya ito at itinali nga niya ang buhok nito. Salamat po! Nakangiting sagot ni Clea. Makalipas ang ilang oras, ay handa na nga ang dalawa na umalis kaya lumabas na nga sila ng kwarto. Napansin ni Carmi ang presensya ni Anselmo sa living room at nakahiga na parang natutulog pero hindi pwedeng dalhin niya itong si Clea na hindi nagpapaalam. Kaya dahan-dahan siyang lumapit dito at niyugyug ang balikat nito pero sa una pa lang napagyugyog ay hindi na nga nito nagising kaya naman bigla na nga lamang hinawakan nito ang kamay niya. Napahinga ng malalim si Carmi at nabawi nga niyang kamay niya kasi parang nakuryente siya sa haplos nito. Naalis na kami, Anselmo. Sasama raw sa amin si Clea. Dahan-dahan ibinuka nga ni Anselmo ang mata nito at nagkatitigan sila pero hindi pa rin ito binibitawan ng kamay niya. Sige, tuwang-tuwa naman ang dalawang bata kasi pumayag si Anselmo. Inaya nga niya ito pero hindi sumama kasi natutulog na nga raw ng maaga dahil pagod sa trabaho. Pagdating nila sa syudad ay kumain muna sila bago mag-shopping at gutom na gutom ang dalawang bata kaya hinayaan niya ang mga to na kumain ng gusto nilang pagkain. Gusto rin niyang ipamper ang anak ni Anselmo bilang pasasalamat na rin kasi inaalagaan nito ang anak nila habang wala nga siya kahit hindi nito alam. Napahinga na nga lamang ng malalim si Carmi. Hindi niya alam kung masasabi niyang totoo rito, baka hindi maniwala kasi iisipin nitong anak sa iba. Kumain na rin si Carmi dahil nagugutom siya. Naisipan nga niyang puntahan ang tiyahin niya sa susunod na araw para makipag-usap nga rito ng masinsinan. Gusto niyang tanungin kung may tinatago ba itong galit sa kanya o baka nagkulang siya sa pagpapadala nga ng pera kasi ganun ang naging trato sa anak niya. Makalipas ang isang oras, tapos na nga silang kumain kaya nagbayad na nga si Carmi. Pumasok na nga sila ng mall at naghanap ng kung ano na pwedeng bilhin. Tahimik lang si Clea pero alam nga niyang may gusto din itong ipabili kaya siya na nga nag-offer na kung may gusto nga ito ay kunin niya dahil siya na ang bahalang magbabayad. Walang laruan na kinuha ang dalawang bata, puro damit at gamit sa eskwela. Nakikita naman niyang binibilhan ni Anselmo si Shane ng mga bagong kagamitan kaya natutuwa siya. Nang makabayad na sila sa counter ay lumabas na sila ng mall tapos ay pumasok sila sa ice cream parlor. Napangiti si Carmi dahil ramdam niya ang tuwa sa puso ni Shane sa pag-uwi at sa gala nilang ito. Kinahapunan, samantalang si Anselmo nagising nang makaramdam siya ng gutom mag-isa lang siya rito kasi yung kasambahay niya ay hindi pa nakabalik. Napailing na lang si Anselmo na lumabas ng kanyang kwarto dahil sa napanaginipan niya kanina, naghahalikan daw silang dalawa ni Carmi na walang humpay. Ang akala niya totoo, yun pala ay hindi para yatang bumalik siya kung saan sila nagsimula. Sobrang late naman ang panaginip niya. Tinamad na magluto si Anselmo kaya naisipan niyang magbihes dahil lalabas siya ngayon para doon na lang kumain. Pagbukas pa lang niya ng gate ay nakita na niya si Carmi na karga si Clea at hawak nito sa kabilang kamay si Shane. Nakatulog na sa sobrang pagod ang batang to. Sad nga ni Army. Napailing na nga lamang si Anselmo kasi naawa siya sa sitwasyon nga ni Carmi, parang nabibigatan nga ito sa pagkarga kay Clea. Mahina ang tolerance ito sa pagod kaya tulog na kaagad. Kaya kinuha nga niya si Clea kay Carmi. Napahinga na nga lamang ng malalim si Anselmo nang maramdaman niyang sumayad ang braso niya sa dibdib ni Carmi. Hindi niya maiwasang huwag mapalunok dahil naisip na naman niya yung mga intimate scene nila noon ng babae.
Bakit naman kasi sobrang apektado niya? Mahal pa rin ba niya si Carmi? Hindi pa niya alam, malalaman nga niya ito sa mga susunod pang araw. Sa takdang panahon. Busog na yan sila. Binihisan ko na nga kasi dumaan kami doon sa hotel kung saan ako nagstay noon. Salamat Carmi, pumasok ka na muna. Nang tumango nga si Carmi ay agad na pumasok si Anselmo karga niya, ang anak. Kumain ka na rin. Anselmo, binilhan kita ng ulam. Napangiti si Anselmo, parang lumobo ang puso niya. Sa tuwa kasi inaalala pa rin siya ni Carmi. Kung hindi pa kayo dumating ay alis na talaga ako, kanina pa ako gutom eh. Ihahanda ako na lang sa kusina. Sumama nga kay Anselmo si Shane paakyat ng hagdan. Tumingin muna siya kay Carmi at napalunok siya nang mapansin nga niyang ang ikli ng suot nga nitong short. Tapos ang damit ay sobrang ipit sa katawan nito. Sexy nga ang suot ni Carmi pero hindi mukhang bastusin. Ang galing nga nitong magdala ng damit. Pagpasok ni Anselmo sa kwarto ay agad nga niyang binaba si Clea. Sa kama nga niya, kinarga si Shane para maihiga din. Ang ganang loob niya sa batang to. Umaasa nga siya na totoong anak na lang sana niya ito para naman merong nabuo sa pagmamahala nila dati ni Carmi. Papa, baka po pwedeng hilingin mo po kay Mama na dito na lang po kami titira po sa inyo. Ayoko pong mapalayo kay Clea at saka sa niyo po eh. Sabi nga ni Shane. Kumiti si Anselmo. Kung ako magsasabi baka hindi papayag si mama mo, dapat ikaw. Sumimangot na nga lamang ang cute na bata. Sige po, ako na lang. Sagot nga ni Shane. Kaya hinaplos nga ni Anselmo ang pisngi ni Shane. Sabay tayo nga at lumabas ng kwarto. Pagkababa niya ng hagdan, ay dahan-dahan siyang naglakad papuntang kusina at hindi na nga siya gumagawa ng ingay. Sumandig nga si Anselmo sa hamba ng pinto at tahimik lang na pinagmasdan si Carmi na naghahanda ng pagkain niya. Aaminin niyang namimiss nga niya ng sobrang babae kasi makalipas ang ilang taon, saka pa lang sila nagkita. Ano bang klaseng tingin yan? Parang may pagnanasa. Napakagatlabi na nga lamang si Anselmo dahil napansin pala siya ni Carmi. Kung hindi tayo naghiwalay noon, ilang taon na tayo sana ngayon? Tumingin nga sa kanya si Carmi at ngumiti. Matagal-tagal na rin syempre, pero ganoon talaga ang buhay. Lumapit nga si Anselmo sa kinaroroonan ng babae. Naniniwala ka ba sa second chance? Paano kung bibigyan ka ng isang pagkakataon na may balikan sa nakaraan? Ano yun at bakit? Biglang tanong nga ni Anselmo. Napangisi sa kanya si Carmi. Akala ko ba gutom ka? Bakit parang ang dami mong tanong? Nakangising saad nga ni Carmi. Nakatawa na nga lamang ang lalaki. Hindi nakahuma si Carmi sa ginawa niya nang yakapin siya nito ng sobrang higpit. Napahinga ng malalim si Anselmo nang bumalik sa isipan niya ang lahat ng mga memories nilang dalawa. Sagutin mo muna, Carmi. Napailing na nga lamang si Carmi na tumingin sa kanya. Gusto lang niyang may pag-usapan nga silang dalawa kaya naghahanap talaga siya ng magiging topic nila. Humila nga ng upuan si Carmi. Inunahan na nga siyang maupo kasi titig na titig nga siya rito. Oo, naniniwala ako sa ganun pero depende pa rin sa sitwasyon. Saka, yung pangalawa ay kung may babalikan pa ako ay yung relasyon natin kasi yun ang tumatak sa puso ko. Walang hatred, walang galit sa isa't isa. Kaya okay tayo ngayon. Napangiti si Anselmo. So, willing ka pa rin bumalik sa akin kung sakali? Napansin nga niyang napalunok si Carmi. Hindi ko alam, honestly. Napangisi na nga lamang si Anselmo. Isang linggong nakalipas habang si Carmi ay pumunta sa bahay ng tiyahin niya. Hindi pa nga siya nakapasok sa loob ng bahay kung ano-ano na nga ang pinagsasabi sa kanya na kung hindi nga raw siya lumande, hindi siya magkakaanak na walang tatay. Gusto lang naman niyang malaman kung ano ang kasalanan ng anak niya para tratuhin ito ng ganun. Halatang guilty nga dahil hindi makausap ng maayos. Wala raw siyang utang na loob kasi iniwanan daw niya ito
ng anak tapos pag-iisipan pa nga niya ito ng hindi maganda. Hindi naman kasi libre ang pagpatira niya kay Shane sa bahay ng tiyahin dahil nagpapadala naman siya buwan-buwan. Sobrang sakit sa pakiramdam na anak na nga ang muntik ng mapahamak. Tapos siya pa talaga ang makakarinig ng hindi magandang salita. Hindi na siya ulit pupunta sa lugar na yun kahit kailan dahil imbes na humingi ng tawad sa kanya ay siya pa ang nagmamalaki. Mas importante ang anak niya kaysa sa ibang bagay kung wala rin lang naman siyang mahihita sa mga ito kundi sama ng loob. Kaya bago bumalik sa hotel o pumunta sa bahay ay naisipan ni Carmi na dumaan sa isang inuman para magpalamig ng pakiramdam. Samantalang si Anselmo ay nagtaka kung bakit gabi na pero hindi nakapunta sa bahay niya si Carmi. Naging busy kasi siya lately kaya hindi niya ito nasabihan na pwede itong tumira sa bahay niya para hindi mapagastos. Kaya nang makatulog ang dalawang bata ay lumabas siya ng gate para hintayin na umuwi ang babae. Maya-maya lang ay napakunot ang noo ni Anselmo nang may humintong taxi sa tapat niya at nagulat siya dahil pagbukas ng pinto si Carmi pala ang bumaba. Kung hindi niya ito nasalo ay talagang matutumba ito kasi lasing na. Nakapagbayad naman daw nang tanungin niya ang driver kaya umalis na ito pagkatapos. Anong problema? Hindi bagay sa babaeng naglalasing na wala sa bahay. Paano kung mapahamak ka? Ngumiti sa kanya si Carmi na may kasamang kindat kaya napailing na nga lamang si Anselmo. Don't worry, hindi naman ako mapahamak eh. Lasing lang talaga ako. Napahinga na nga lamang ng malalim si Anselmo. Akay-akay nga niya papasok sa loob ng gate si Carmi kasi malalim na nga ang gabi tapos malamig pa ang hangin. Pero bigla na nga lamang itong naupo sa semento. Natapakan nga papasok ng front door kaya tumabi na nga rin siya rito. Pumasok na tayo sa loob. Umiling-iling si Carmi. Dito na lang muna tayo. Gusto ko lang magpahangin muna. Saad pa nga nito. Pumayag naman si Anselmo dahil nagpupumilit ang babae na may kasama pang paghawak sa kanyang kamay. Makalipas ang ilang minuto, napansin nga niyang umiingos nga si Carmi na para bang nag-uumpisa na ngang umiyak. Huy, bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong nga ni Anselmo. Umakbay siya rito para aluin, kaya ang lagay ay nakayakap nga siya kay Carmi. Ang sakit ng puso ko ngayon. Mismong tiyahin ko, sinaktan ang damdamin ko. Kung hindi pa naman ako selfish ay umpisa palang sinabi ko na sa'yong may anak tayo. Napakunot noo nga si Anselmo at parang may dumagundong sa kanyang puso. Ha? Napanganga na nga lamang si Anselmo. Yung dibdib niya, kumakabog sa mga salitang lumalabas sa bibig ni Carmi. Baka naman bunga lang ito ng kalasingan ng babae. Tumingin sa kanyang babae at hilam nga sa luhang mga mata. Kaya pinunasan nga niya ng dahan-dahan. Sorry, Anselmo, sana mapatawad mo ko. Oo, may anak tayong dalawa at si Shane yun. Pag-amin na nga ni Carmi. Talaga? O baka naman bunga lang yan ng kalasingan, kaya nasasabi mo yan. Hindi, kahit lasing man ako ngayon, alam ko pa rin ang sinasabi ko. Kung hindi ka maniniwala, kumprontahin mo ako kinabukasan. Sa sobrang tuwa nga iniyakap nga ni Anselmo si Carmi ng sobrang higpit. Kinabukasan nagising si Anselmo na may nakadantay sa kanyang katawan. Pagbangon niya ay nakita niya si Shane na yakap-yakap nga siya ng mahigpit. Ang akala niya tulog nga yun pala gising nga at pagbangon niya ay ganun na nga sila. Magandang umaga, Papa. Kung hindi pa nalasing si Mama kagabi, ay mag-iisip pa ako ngayon kung sino ang ama ko. Nakangiting sabi nga ni Shane. Niyakap ng sobrang higpit ni Anselmo ang kanyang anak. Bumukas ang pinto at pumasok nga si Clea kaya hinila niya ang kamay nito. Sabay yakap na nga rin rito. Rinig po namin kagabi ang usapan niyo, Daddy. Nakakatuwa po kasi totoo pala kaming magkapatid ni Shane. Ay ang tura naman ni Clea. Ngumiti ng sobrang lapad sa Anselmo. Hindi ko lang alam, dalawa na pala ang anak ko. Masayang masaya ang dalawang bata
Naniyakap nga siya ng sobrang higpit at naiwan nga siyang mag-isa nang biglang tumakbo palabas ng kwarto ang dalawang bata. Hindi pa alam ni Anselmo na gising na nga si Carmi at gusto nga niyang mag-usap sila ngayon na hindi na nga ito lasing. Pagkalabas niya ng kwarto ay dahan-dahan nga siyang bumaba ng hagdan. Naririnig na nga niya ang ingay sa loob ng kusina. Nagpa-music pala si Carmi dahil nadatnan nga niyang mga to na nagsasayaw na pareho nga ng nakaligo. Napalunok naman si Anselmo nang mapansin niya ang bilugang puwet ng dating nobya. Nagmumukha patuloy siyang manyakis sa inaasta. Hindi siya napansin ng mga to kasi nakatalikod ang mga to sa gawin ng pinto. Weekend ngayon, kaya nasa bahay lang ang mga bata dahil walang pasok, kaya nagkaroon ng time sa pagsasayaw. "Hi Daddy!" Nakangiting sabi nga ni Clea. "Anong ginagawa niyo?" Lumingon sa kanya si Shane at Clea pero hindi nga si Carmi. Nagpatuloy lang ito sa pagsasayaw. "Daddy, nagsusumba po kami!" Ani nga ni Clea. At ito ang sumagot. "Ano? Bakit naman? Yung gumagawa ng ganyan na yung gustong pumayat hindi yung ganyan ng katawan." Sumali na po kami ni Mama, Papa, nakakatuwa kasi. Singit nga ni Shane. Okay. Tango-tango na nga lamang ni Anselmo. Kaya ang ginawa ni Anselmo, pumunta siya sa unahan ni Carmi at tinignan ito. Nakapikit pala ito. Natutulog habang nagsusumba. Iba din pala ang trip ng babaeng to ngayon. Kaya ang ginawa niya ay inabot nga niya ang kamay nito at hinawakan. Dahilan para tumigil ito sa pagsasayaw. "Ano ba? Istorbo ka naman nakikita mo ngang may ginagawa ako." Napangiti si Anselmo dahil lang bango nga ng babae. "Ano yung pinagsasabi mo kagabi ha? Bunga ba yun ang kalasingan mo?" Idinilat nga ni Carmi ang mga mata. Sabay titig nga sa kanya. "Mukha ba akong nagsisinungaling ha? Kung hindi ka maniniwala, edi pa DNA test mo para sure ka." Napailing na nga lamang si Anselmo. Ginawan pa ng mali ang pagtatanong niya. Kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit kasi masayang masaya siya. Saya ang nanaig imbes na galit. Kaya niyakap niya ito ng sobrang higpit. "Naniniwala naman ako. Gusto ko lang talaga makasigurado. Kasi lasing ka nga, di ba?" Ngumiti na nga lamang si Carmi. "Chismosa din ang dalawang yan oh. Nakikinig sa usapan ng may usapan." Turo nga niya sa mga bata. Ikaw naman kasi, Mama. Kung hindi ka nalasing ay hindi ko malalaman kung sinong papa ko tuloy. May himig ng pagtatampo na sabi nga ni Shane. "Sorry." "Okay lang po, Mama." Sagot nga ng dalawang bata. Pagkatapos ng zumba ng mga to, kumain na nga sila ng agahan dahil kanina pa nga siya nagugutom. Nang magtanghali na, dumating na nga ang yaya ni Clea kaya ito na ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Pumayag naman ito na maging all around dahil malaki na nga ang alaga nito. Binigyan ni Anselmo ng malaking salary para hindi maisip na mapagod sa pagtatrabaho. Ang dalawang bata ay nasa kwarto, naglalaro o di kaya gumagawa ng assignment. Hindi niya makita si Carmi sa loob ng bahay kaya naisipan niyang hanapin ito sa bakuran. Tumambay pala ito, malapit sa pulat malayo ang naging tingin. Kaya nilapitan niya ito sabay upo nga sa tabi. "Anong iniisip mo?" Tumingin sa kanya si Carmi at tumiling. "Ang sakit ng ulo ko. Hindi na sana ako uminom. Hindi rin naman nawala yung sakit ng kalooban ko eh." Hinawakan ni Anselmo ang noo ni Carmi at minasage nga ito ng dahan-dahan. Defense mechanism lang niya yun. Dahil talagang guilty siya. Okay lang yan, hindi na din naman mauulit eh. Saka mahirap kung magtatanim ka ng galit sa kapamilya mo lang. Hindi ko talaga maiwasan eh. Nakakasama siya ng damdamin. Napahinga na nga lamang ng malalim si Anselmo. Naiintindihan naman niya kung bakit naging ganito na lamang ang tampo ni Carmi sa tiyahin dahil muntik na nga mapahamak ang anak nila. Siya nga pala, sabi ni Shane, ay hilingin ko raw sa'yo na dito ka nalang titira sa bahay. Ngumiti si Carmi. "Oo naman, wala akong trabaho kaya magpapabuhay na lang ako sa'yo." Pagbibiro ng halamang nito at napatawa ng halamang ng bahagya si Anselmo. "Walang problema,
pero sa isang kondisyon. Napailing na nga lamang si Carmi na tinampal ang kanyang braso. Ang dami mong alam. Natawa na lang si Anselmo. Talagang naging magaan ang pakiramdam niya nang magkita sila ulit ng dating nobya at dinagdagan pa ng sabihin nitong may anak silang dalawa. Habang si Carmi ay nakaramdam ng ginhawa matapos imasahe ni Anselmo ang kanyang noo. Sa mga sumunod na linggo ay naghanap si Carmi ng pwedeng mapagkikitaan kasi kung maging tambay lang siya ay mauubos ang pera niya na wala siyang maayos na paggagamitan. Hindi naman siya masyadong magastos dahil nakatira na siya sa bahay ni Anselmo. Kahit gusto man niyang magbigay ng ambag ay hindi pumayag ang lalaki. Siguro ang gusto lang nitong maging kapalit ay ang magkabalikan silang dalawa. Paunti-unti na kasing nagpaparinig ang lalaki. Wala namang problema kasi pareho silang walang karelasyon sa ngayon, pero sa kanalang siguro muna dahil gusto pa niyang magkaroon ng mapagkakitaan. Kaya tinawagan niya si Ryan dahil gusto niyang makipagkita rito. May kailangan ka ba, Carmi? Tanong nga ni Ryan. May pag-uusapan lang tayo. Sa isang restaurant nga sila nagkita ngayon. Pumunta ka pala sa bahay ni Chang? Sabi nga ni Ryan. Oo, nakakatampo ang ugali niya. Wala naman akong masamang intensyon sa pagpunta ko doon. Gusto ko lang naman talagang magtanong sana kung ano nangyari. Kung bakit naglaya si Shane. Imbes na magsabi ng totoo, bigla na lang nagagalit ng kung ano-ano pang pinagsasabi sa akin. Napahinga ng malalim si Ryan. Hayaan mo na. Sa edad niyang yun, hindi talaga niya aaminin ang kasalanan niya. Kaya nga paano kung malalaman ang issue? Gayong hindi rin nagsasalita si Shane. Kalimutan na lang natin yung nangyari. Saka tingin ko naman, okay na ang buhay ni Shane kasi magkasama na kayo. Sagot nga ni Ryan. Oo, at alam ko rin na kung sino ang papa niya. Si Sir Anselmo ba yun? Iba kasi ang pag-alala niya kay Shane eh. Tanong nga bigla ni Ryan. Naramdaman niya yata, pero nung nakaraang linggo ko lang naman nasabi sa kanya. Mabuti naman. Nagkaroon si Shane ng kumpletong pamilya kung saan-saan na lang iniiwan dati. Deserve niya to. Sabi pa nga ni Ryan. Kaya nga Siya nga pala, may alam ka bang pwesto na pwede natin marentahan? Plano ko sanang magnegosyo hanggat may pera pa akong naitatabi. Tumango-tango si Ryan. Maghanap lang ako ngayon, sabihan kita kaagad. Tumango si Carmi at kumain nga muna silang dalawa ni Ryan at tinabutan nga niya ito ng pera bago umuwi. Pagdating niya ng bahay ay nadatnan nga niyang umiiyak si Clea katabi si Shane. Bakit ka umiiyak? Pagkalapit nga agad nga siyang niyakap ng bata at naramdaman niyang sobrang init nga ng katawan nito. Nilagnat po siya, Mama. Mabuti na lang po. Wala din akong pasok, kaya umuwi na lang din po ako. Sinundo po ako ni Yaya Mercy. Si Shane nga ang sumagot. Agad nga niyang kinarga si Clea at dinala sa kusina. Alam na ba ni Anselmo na may lagnat ng bata? Tanong ni Carmi. Hindi niya ibinaba nga si Clea kasi hindi pa rin ito tumitigil sa pag-iyak. Hindi pa, miss. Nag-out of town si Sir Anselmo. Sinubukan kong tawagan pero hindi siya makontak Sagot ni Mercy. Pabili na lang siguro ako ng gamot sa sakit ng ulo. Sa butika, Mercy, ako na munang bahala rito. Tumango na nga lamang ang yaya. Umalis ito pagkatapos niyang bigyan ng pera para bumili ng gamot. Nang sila na nga lamang natira ay agad nga niyang inasikaso ang bata kasi matamlay ito ng sobra. Pinakain niya muna pero umiling ito dahil masama talaga ang pakiramdam. Ang sakit po talaga ng ulo ko. Sabi nga ni Clea. Pinaupo nga niya ito sa ibabaw ng mesa at pinunasan ng basang pisngi. Itinali din niya ang buhok para makaramdam ito ng ginhawa. Kailangan mong kumain, anak, para gumaling ka kaagad. Umiiling nga si Clea, pero pinilit niya talaga itong kumain hanggang sa maubos ang isang plato ng pagkain na hinanda ni Mercy. Pinakain na nga lamang din niya si Shane para hindi ito gutumin habang inaasikaso niya si Clea. Ang bait po ng bibig ko, Mommy. Reklamo nga ni Clea.
Ganun talaga kapag may lagnat ka pero gagaling din naman yan. Pagdating ni Mercy ay agad niyang pinainom ng gamot si Clea. Nang matapos ay lumabas sila ng kusina at umakyat ng hagdan para bihisan niya ang bata kasi pinagpawisan ito. Pagpasok nila sa loob ng kwarto ay agad niyang pinahiga si Clea at naghanap siya ng damit. Nang matapos ay minasahin niya ang noo nito para mawala yung sakit hanggang sa nakatulog ito ng tuluyan. Bandang gabi, habang si Anselmo ay bumabiyahe papauwi ng bahay, galing siya sa ibang lugar para bisitahin ang building na pinapagawa niya doon. Bago pa lang nasimulan yun at matagal pa bago matapos. Pero gusto lang niyang tingnan kung meron pa bang mga materyales. Pupunuan niya kung kulang para magtuloy-tuloy na ang trabaho. Nagdala din siya ng pera para pampasahod sa mga trabahador niya doon dahil kailangan daw ng budget ang bawat pamilya. Wala ng battery ang kanyang cellphone kaya hindi niya alam kung sino ang kumontak sa kanya doon. Nalimutan kasi niyang magdala ng charger dahil nagmamadali na siya. Pagdating niya ng bahay ay sobrang tahimik, malalim na kasi ang gabi kaya alam niyang natutulog na ang mga kapitbahay. Ipinasok niya ang kanyang dalang kotse at nilock niya ang gate pagkatapos. Wala siyang nadatnan na tao sa living room siguro. Tulog na ang mga kasama niya rito. Hindi pa siya nakaakyat ng hagdan nang pababa din si Carmi na sobrang pagod ang pakiramdam. Magandang gabi, Carmi. Niyakap nga niyang babae para kahit papaano mawalang nadarama niyang pagod. Magandang gabi din. Kumain ka na ba? Nilagnat nga pala si Clea. Hindi ako nakatulog. Nakaramdam ng pag-aalala si Anselmo. Kamusta? Okay na ba siya? Oo, mabuti na lang nakatulog na. Minasahe ko kasi yung noong matapos niyang uminom ng gamot. Nakahinga ng malalim si Anselmo. Si Shane. Naupo sa sofa si Carmi kaya sumunod na nga rin siya rito. Tulog na rin kanina pa. Magpahinga ka na doon. Kakain pa ako. Hindi ko na kasi ma-open yung phone ko kasi wala ng battery. Nakalimutan ko ring magdala ng charger. Kaya pala hindi ka matawagan ni Mercy. Nag-alala kasi kami talaga dahil iyak nang iyak si Clea. Hinawakan ni Anselmo ang kamay niya. Salamat, Carmi ah. Walang anuman. Parang anak na rin naman ang turing ko sa batang yan eh. Kaya hindi ko kayang pabayaan na lang. Maya-maya lang, tumayo nga si Carmi papasok daw ng kusina para ipaghanda nga niya ito na makakain. Nakatingin lang si Anselmo sa bawat kilos ng babae. Napahinga siya ng malalim kasi nahihiya nga siya dahil inaalagaan pa siya nito kahit hindi naman sana dapat. Naawa din ako sa bata. Lumaki na hindi man lamang nasalaya ng ina. Tumingin sa kanya si Carmi sabay buntong hininga. Totoo bang namatay yung ina niya? Yun bang napangasawa mo? Napailing nga si Anselmo at tumingin kay Carmi. Wala siyang alam sa kung anong totoo. Carmi, hindi ako ang totoo niyang ama. Anak siya ng pinsan kong nabuntis ng karelasyon tapos hindi pinanagutan. Ang masakit, namatay yun sa panganganak kaya nasa akin ng bata. Hindi niya alam kung ano ang totoong kwento. Kaya please lang, sana hindi ito umabot sa kanya dahil hindi ko alam kung ano ang pwede niyang maramdaman. Ngumiti si Carmi. Oo, walang problema. Hindi natin pwedeng sirain ang maganda nilang samahan. Na magkapatid silang dalawa. Nang matapos sa paghahanda si Carmi ay kumain na rin si Anselmo dahil kanina pa siya nang nakaramdam ng gutom. Pasimple siyang napangiti nang hinintay siya ng babae na matapos kumain para iligpit ang pinagkainan niya. 1 buwan ang nakalipas. Samantalang si Carmi ay masaya dahil nakahanap siya ng pwesto na mapagrentahan niya. Kinuha niya si Ryan para maging tindero at kargador na rin ng mga stocks. So far ay marami naman siyang naging customer kaya may puruhan na mag-bloom ang kanyang business na grocery store tapos may bigasan. Naging close na rin niya ang katabi niyang tindahan. Binata ang may-ari na si Jake. May tindero naman ito sa binebenta nitong mga dry goods.
Kaya sa tindahan niya ito, tumambay at magdala ng merienda. Ang ganda ng umaga ko ngayong nasilayan ko ang maganda mong mukha, Carmi. Hirit pa nga nito. Napahalakak na nga lamang si Carmi. Sobrang joker ng lalaki pati mukha nito, nakakatawa rin. Talaga ba? E di sana ginanyan mo yung babaeng pumunta dyan noong nakaraan. Tawang-tawa siya. Dahil hindi may pinta yung pagmumukha ni Jake, nung nakaraan kasi bigla na nga lamang itong niyakap ng isang babaeng hindi nga nito kilala. Pero nagkagusto yung babae, kaya gano'n na lamang ginagawa kapag nakikita ang lalaki. Sumimangot si Jake. Hindi ko nga kilala yun eh. Bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. Magmerienda nga lang tayo. Sagot ni Jake at napangisi si Carmi. Baka malugi ka niyan, kakalibre mo sa akin ha. Sumipol na nga lamang si Jake at kumindat sa kanya. Hindi yan. Basta ikaw. Sagot nga ni Jake. Napailing na lang si Carmi sa biro ni Jake. Wala naman sigurong spell na nilagay ang lalaki sa meriendang dala nito. Kumain talaga si Carmi dahil libre, sayang naman kung hihindian niya. Samantalang si Anselmo ay may balak puntahan si Carmi sa tindahan nito kasi maaga siyang umuwi ng bahay. Susunduin niya ito dahil wala naman siyang gagawin. Busy ang mga bata kaya hindi niya makakausap. Pagbaba niya ng kotse ay napakunot ang kanyang noo nang mapansin niya si Carmi na may kausap na isang lalaki. Selos na selos siya dahil tawa ng tawa ang dating nobya sa biro nito. Tumikhim si Anselmo para kunin ang atensyon ng dalawa. Nakita niyang ngumiti si Carmi sa kanya. Nandito ka pala, Anselmo. Halika rito. Pagkalapit niya kay Carmi, ay agad niyang niyakap ito at humalik sa bandang leeg ng babae. Napansin niya talaga ang pagbabago ng mood ng lalaki. Parang nawala ang pagngiti nito. Magandang hapon pare. Anselmo nga pala. Asawa ni Carmi. Biglang sad nga nito at natawa si Anselmo dahil nasira talaga niya ang mood ng lalaki. Si Carmi naman ay hindi nga nainis sa pagpapakilala niya. Babalik na ako sa tindahan ko, Carmi. Paalam na nga lamang ni Jake. Napailing na lang si Anselmo na sinusundan niya ng tingin ang lalaking papaalis. Naramdaman kasi niyang may gusto yun kay Carmi at ayaw niyang may kaagaw kaya binabakuran na niya agad. Uy, anong pinagsasasabi mo dyan? Kailan pa kita naging asawa? Nagpapakyut nga si Anselmo kay Carmi. Dahilan para mapahalakak na ng malakas ang babae. Alam na niya yun. Kasi may anak tayo tapos may nadagdag pang isa. Napangiti na nga lamang si Carmi. Sa bagay, pero hindi pa naman tayo nagkabalikan, di ba? Ngumiti na nga lamang si Anselmo at sumandig kay Carmi. Kaya nga magbalikan na tayo, please. Para naman wala nang gustong umagaw sa'yo sa akin. Natawa na nga lamang si Carmi sa sinabi niya. Ewan ko sa'yo. Napahinga na lang ng malalim si Anselmo. Akala siguro ni Carmi ay nagbibiro lang siya. Pero hindi siya titigil hanggat hindi sila magkabalikang dalawa ng dating nobya. Nang magsara sila ng tindahan, ay siya na ang gumagawa ng lahat. Pati pagsasara ng pinto para ma-inlove ulit sa kanya si Carmi. Makalipas ang ilang minuto ay bumabiyahe na sila pauwi. Pero parang ayaw pang dumiretso ng bahay si Anselmo. Namimiss niyang gumala kasama si Carmi. Mag-date kaya muna tayo. Meron namang nagbabantay sa mga bata doon na. Ngumiti nga si Carmi sa kanya. Ikaw ang bahala basta ikaw ang taya ngayon ha. Oo na, walang problema. Saad na nga lamang ni Anselmo. Kaya nang pumayag si Carmi ay agad niyang binilisan ang pagmamaneho para makapunta na sila kung saan nila gustong pumunta ngayon. Iginilid ni Anselmo ang dala niyang kotse at inaalalayan niyang makababa si Carmi. Titig ng titig siya sa mukha ng dating nobya. Walang nagbago, ito pa rin ang babaeng minahal niya ng sobra. Ano bang klaseng titig yan? Saad nga ni Carmi. Napailing na nga lamang si Anselmo sabay buntong hininga. Pasensya na. Ang ganda mo kasi mabuti na lang. Hindi kulang sa tela yung suot mo. Luluwa talaga ang mata ng unggoy na yun. Sinamaan nga siya ng tingin ni Carmi. Masama yan.
Huwag mong gamitan ng pangalan ng hayop si Jake. Napailing na nga lamang si Anselmo. Nagsiselos ako eh. Pakailan ba niya? Kinurot niya ni Carmi sa tagiliran. Kaya napatalon siya sa sakit. Pero bumawi naman. Kasi inakbayan siya. At hinaplos nito kung saan siya nakurot. Huminto sila sa nagbebenta ng balot. Napailing siya dahil si Carmi pa talaga ang nagbukas ng lalagyan. Mabuti na lang hindi nagalit yung may-ari. Ito ang namimiss ko sa Pilipinas. Napailing na nga lamang si Anselmo. Hindi siya kumakain ng balot. Napapalunok na nga lamang siya. Nang ang bilis na ubos nga ni Carmen 5 piraso. Parang wala lang sa'yo yung sisiw ah. Natatawang saad pa nga ni Anselmo. Natawa na nga lamang din si Carmi sa kanya. Teka, hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin kumakain ng balot? Nagtatakang saad nga ni Carmi at natatawa din. Marami silang hindi pagkapareha ni Carmi sa mga bagay-bagay, kaya siguro hindi nagtagal ang relasyon nila. O di kaya ay noong mga panahong naging sila ay hindi pa masyadong matatag ang pundasyon ng relasyon nila. Kumuha ng isa si Carmi at nilagyan nito ng suka saka pinahigop sa kanya. Plano niyang magpa-impress kaya humigop din siya. Bakit wala akong nakitang sisiw sa loob? Napatawa si Carmi at pinisil nga ngilong niya. Ang cute mo talaga. Pero huwag kang mag-alala. Hindi naman balot tong pinahigop ko sa'yo kundi penoy eh. Yung purong itlog lang. Kaya huwag kang maarte dyan. Wala ngang langsang nalasahan si Anselmo dahil sobrang anghang ng suka. Kaya nakaubos siya ng 3 piraso tapos si Carmi pa ang naglagay sa kanya ng tubig na may sabon. Namimiss ko ang mga moment natin dati. Ngumiti si Carmi sa kanya. Pero nakaraan na yun. Gumawa na lang tayo ng bagong memories na magkasama. Napahinga ng malalim si Anselmo. Paano kung hindi siya ang gustong makasama ni Carmi? Hindi na sila makakagawa ng bagong memories na magkasama kung sakali. Makalipas ang 1 oras ay naupo na sila sa sementong upuan dahil busog na sila pagkatapos nilang tikman ang lahat ng binibenta sa tabi ng kalsada. Nag-uusap lang silang dalawa ni Carmi at ninamnam nila ng lamig ng panahon na pangiti na lang si Anselmo dahil ang sweet nilang tingnan ngayon. Nakahawak sa braso niya ang babae tapos nakasandig sa balikat niya. Anong iniisip mo? Tanong nga ni Anselmo. Tumingin sa kanya si Carmi at ngumiti. Wala naman. Nakakawala ng lakas yung kabusugan. Napasobra kasi ang kain ko eh. Niyakap niya si Carmi para hindi ito malamigan kasi pareho silang walang suot na jacket. Wala kasi sa plano itong gala nila ngayon kaya hindi sila nakapaghanda. Pero sobrang saya ni Anselmo. Sabihin mo lang kung gusto mo nang matulog ah. Uuwi na tayo, baka maabutan pa tayo ng ulan rito. Tumango lang si Carmi at bumalik sa pagkakasandig sa kanyang balikat. 1 buwan ang nakalipas habang si Carmi ay napapansin niya talaga ang effort ni Anselmo na makipagbalikan sa kanya. Kahit siya ay gusto din naman niya, pero mas gusto din niyang mag-effort ang lalaki dahil may kilig kung ganun. Dahil sa sinabi ni Anselmo na mister niya ito, ay hindi na niya nakikita si Jake na nagagawi sa tindahan nito. Si Jake na bad shot siguro dahil sa revelasyon na yun. Tama nga naman si Anselmo, kahit siya ay ramdam niyang may gusto ito sa kanya, pero inunahan na ito ng lalaki. Hindi din siya nagreklamo o sinaway niya si Anselmo dahil mahal din niya ito. Naghintay lang siya ng pagkakataon na una nga amin ang dating nobya, kaya susunod na rin siya. Pag-uwi niya ng bahay, ay nadatnan niya ang 2 bata na naglalaro sa may bakuran. Habulan, tawanan, sigawan, tuwang-tuwa ang mga ito parang sobrang dami, pero 2 lang pala. Tumigil sa paghahabulan, sina Shane at Clea. Lumapit ito sa kanya at nagmano agad. Teka, nasan ang papa niyo? Tanong nga ni Carmi. Inakbayan siya ng 2. Isa-isa niyang pinunasan ang basang likod ng mga to. Nasa loob po mama, kanina ka pa po niya hinihintay umuwi. Si Shane ang sumagot. O sige, huwag masyadong magpapagod ah.
Tumango naman ang dalawang bata. Kaya pumasok na sa loob ng bahay. Si Carmi nadatnan niya si Anselmo na nakaupo sa living room, nakatulala. Lumapit siya rito at binigyan ito ng malutong na halik sa pisngi. Bakit sa pisngi lang? Wala bang labi? Ngumisi si Carmi. Saka na yung kiss sa lips. Kung nagkabalikan na tayo. Napasimangot nga sa Anselmo. Parang ramdam ko na wala akong chance. Nag-effort pa naman ako ng sobra sa panliligaw sa'yo. Napasigaw si Carmi nang bigla siyang hilahin ni Anselmo at napaupo siya sa kandungan nito. Pinugpog ng halik ng lalaki ang leeg niya kaya nagrereklamo siya kasi nandun ang kiliti niya. May kasama pang pagkiliti nga sa tagiliran kaya napalakas ang kanyang sigaw. Ano ba? Tama na nga. Oo na, sige na nga. Dahil sa pagkiliti na yon, ay napapayag nga siya ni Anselmo. Dahil sa narinig, sumeryoso ang pagmumukha ng lalaki tumingin sa kanya. Sigurado ka? Pakalasing ka niya na. Natampal niya ang noon ni Anselmo. Mabuti na lamang hindi malakas, kundi ay talagang buko lang aabutin nito sa kanya. Mukha ba akong nakainom? Pumayag na nga ako na ayaw mo pa. Tatayo na nga sana si Carmi pero hindi siya pinayagan ni Anselmo. Pinaupo siya ni Anselmo sa sofa at hinawakan nga nitong kamay niya. I love you, Carmi. Saad nga ni Anselmo. Kinintalan nga niya ng halik ang tungki ng ilong ni Anselmo pati na nga rin ng labi nito. I love you to Anselmo. Magkayakap silang dalawa ni Anselmo nang madatnan sila ng dalawang bata. Pasali po, Mama! Sabi nga ni Shane. Kaya inabot nga niya ang dalawang bata at niyakap nila itong dalawa ni Anselmo. Isang buong pamilya na po tayo, Daddy. Salamat po. Turan nga ni Clea. Oo naman. Sabay hinaplos nga ang mukha ng anak. Makalipas ang 2 oras, pagkatapos nilang maghapunan, ay gusto nang matulog ni Carmi. Pero pinapatulog pa niya ang 2 bata. Nang makatulog na ang mga ito, ay humiga na rin siya sa tabi ng mga ito. Pero bago pa niya maipikit ang kanyang mga mata, ay narinig pa niyang may sumitset sa labas ng kwarto. Pagbukas niya ng pinto, ay ang nakangising si Anselmo, ang kanyang nakita dahilan para mapakunot ang noo ni Carmi. May kailangan ka? Tanong nga ni Carmi. Ngising nang ngising nga si Anselmo na parang may binabalak nga na hindi maganda. Tulog na yung mga bata. Tara, tabi na tayong matulog. Masuyong pag-aya nga ni Anselmo. Napailing na lang si Carmi. Wala siyang nagawa, kundi ang sumama kay Anselmo sa kabilang kwarto. Nagkatitigan pa silang dalawa, pero nagkatawanan din sila pagkatapos. Maya-maya lang, ay sabay pa silang dalawa ng lalaki na humiga sa kama. Hindi umimik si Carmi nang yakapin siya nang mahigpit ni Anselmo. Napansin niyang ang lawak ng naging pagngiti ni Anselmo. Ramdam niyang masayang-masaya ito. Ganon din naman siya rito. Ang saya mo naman yata. Dumikit nga si Anselmo sa kanya sabay halik nga sa kanyang balikat. Walang pagsidlan ng saya na nadarama ko ngayon, Carmi. Saad naman ni Anselmo. Ngumiti si Carmi. Ang tagal niyang mag-isa sa Japan. Mabuti na lang nakauwi siya. Kung hindi ay hindi sila magkikita ni Anselmo. Yung anak nila ang naging daan para magkabalikan silang dalawa ng lalaki kung wala silang anak. Siguro ay hindi na magtatagpo ang kanilang landas. Natulog si Carmi na payapa ang kanyang kalooban. Hindi na siya mag-iisip kung paano ang kinabukasan ng anak niya dahil may katuwang na siya, si Anselmo. 3 buwan ang nakalipas. Habang si Anselmo ay masaya, ang pamumuhay kasama ni Carmi ang mga bata. Swerte niya dahil tinanggap ng nobya si Clea na parang anak na din nito. Ang bait ng may kapal dahil nagkaroon sila ng chance magbalikan. Kaya hindi na niya sasayangin ang pagkakataon na meron siya. Hindi na niya papatagalin mag-propose na siya agad kay Carmi. Pag uwi niya ng bahay ay kinausap niya ang 2 ng bata na kung pwede ay tulungan siya ng mga ito na mag-propose kay Carmi. Naghanda na siya ng table na may maraming foods sa bakuran.
Nagpatulong siya kay Yaya. Anong gagawin namin, Daddy? Tanong nga ni Clea. Napangisi si Anselmo. Sabihin niyo umuwi siya kasi may sakit ako. Tawagan niyo siya. Sige po. Sagot naman ni Shane. Agad nilang tinawagan si Carmi, siya naman ay pinipilit na wag nang magingay. Bakit tumawag, mahal? Napangiti si Anselmo, kinikilig siya kahit hindi naman siyang kinakausap. May sakit po si Daddy, sabi nga ni Clea. Nag-aalala tuloy si Carmi. Ha? Opo, Mama. Kaya kailangan mo nang umuwi ngayon mismo. Singit nga ni Shane. Nagpipigal ng tawa si Anselmo sa isang tabi. Sige, pauwi na ako. Pagkababa ng tawag ay agad na tumakbo silang tatlo papunta sa bakuran. Habang si Carmi ay nagmamadali dahil may sakit daw si Anselmo, hindi niya alam kung ano ang pinaggagawa ng lalaking bakit nagkasakit na. Pagpasok niya sa loob ng bahay ay sobrang tahimik. Hindi niya alam kung nasaan yung mga rito. Kadalasan kasi ay madadatnan niya ang dalawang bata sa bakuran maglalaro, pero ngayon ay wala. Hindi pa siya nakapasok sa front door nang marinig niya ang tinig ni na Shane at Clea sa likod bahay. Dahan-dahan silang naglakad papunta doon at nagulat siya sa nadatnan. Si Anselmo nakatayo malapit sa mesa na may hawak na bulaklak. Hay, mahal. Sad nga ni Anselmo. Napakunat ang noo ni Carmi. Ha? Akala ko may sakit ka. Takang tanong ng babae. Mamiti ng sobrang tamis si Anselmo. Drama lang yun para umuwi ka ng maaga. Dahan-dahang naglakad si Anselmo palapit sa kanya sabay abot nga ng bulaklak na tinanggap naman niya kaagad. Salamat. Niyakap siya ni Anselmo sabay halik sa kanyang labi. Siguro naman nagtataka ka kung anong meron. Wala lang kaunting celebration para sa'yo kasi mahal mo kami ng mga bata. Inaalagaan kahit sobrang busy mo sa business mo. Ngumiti si Carmi. Walang anuman. Maya-maya lang pinatalikod nga siya ni Anselmo dahil may ibibigay daw ito sa kanya. Paglingon niya ay napanganga siya dahil nakaluhod na nga ang lalaki at may hawak na singsing. Will you marry me, Carmi? Napaiyak nga si Carmi. Pero sad nga nito, Yes, I will marry you. Dahil nga excited niyang sinagot nga ito, agad na tumayo si Anselmo at nilagay sa kanyang daliri ang hawak nitong singsing. I love you, mahal. Ngumiti si Carmi ng sobrang tamis. Mangiyak-iyak pa nga siya sa sobrang tuwa. I love you too, mahal. Sad naman ni Carmi. At nagyakapan silang dalawa. Makalipas ang 2 buwan, ay ikinasal sina Anselmo at Carmi. Walang pagsidla ng tuwa na nadarama nila pareho noong mga panahong yun. Para kay Carmi ay walang perpektong relasyon. Pero this time ay alam niyang makakaya nilang maglagpasan ito ni Anselmo na magkasama. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Anselmo at Carmi. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Amy P, Raquel Magno Torres Brigida, Presbyteros Rose, Jelly Tampos, Austin Alito, Naitan Canada, Liliano Bebe, Ann Mariano, Epifania de Ocares, Elizabeth 70, Edher, Nori, Erlinda Cabasis, Juanita Kapati, Riza Taruk, Rebecca Tezuka, Capricorn Girl, Jean Debes, Mila Gonzalez, Annie Hoson, Elsa Opiane, Nesbeth Hanaban, Dukay, Lucia Baldo, Teresita de los Santos, Elvi Candontol, Elia Evangelista Andersen, Marisa de los Reyes, Rosemary Vasquez, Ernesto Rosel, Estelita Mahia, Jessica Vargas, Dolores, Evangeline Zamora, Zenaida Porter Kidimtes, Juliet Caday, Merlita Sampani, Richel Solonio, Agustina Aniceto, Amy Campos, Valeriana Donato, Sonia, Flor Cabrera, Renaline Obenza, Zenaida, Pasita Eliazar,
Mila Grospe, Amy Evangeline Bautista, John 12, Merly Brogada, Lilia Butalon, Imelda Forteza, Tita Flora, Emma Ruth Peniro, Geraldine De Jesus, Honey Austria, Rita Parker, Mercy Villantes, Ana Victoria, Heroina Aquino, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordet, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita De Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adam Samachas, Quinciano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Harem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Morillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Caday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie, Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortez of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emego Ba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Recalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Lege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenovares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn, Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordet, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.